Binayaran pala ng girlfriend ko ang isang hostess sa KTV para tuksohin ako. Pero hindi niya alam na kilala ko ang babae. Hindi ko akalain na sa isang gabi na dapat sana ay celebration ng pag-uwi ko, doon ko rin malalaman kung gaano kaliit ang tiwala sa akin ng babaeng akala ko ay mahal na mahal ako. Ako si Daryl, 29 years old, seaman. Ang girlfriend ko naman si Barbara, 27. Halos 4 na taon na rin kami magkarelasyon. At sa 4 na taon na yun, masasabi kong ginawa ko ang lahat para mapatunayan sa kanya na seryoso ako. Pero dahil nga seaman ako, sanay na kami magkahiwalay ng matagal. Minsan 6 na buwan, minsan umaabot pa ng 8. At sa huling kontrata ko, 8 buwan din akong nasa barko. Hindi biro ang 8 buwan na malayo sa taong mahal mo. May mga araw na kahit pagod na pagod ka sa trabaho, pipilitin mo pa ring tumawag kahit mahina ang signal. May mga gabing gusto mo lang siyang makita kahit sa maliit na screen ng cellphone. At iyon ang ginagawa ko kay Barbara. Halos araw-araw, kahit madaling araw, kahit nasa gitna ng dagat. Kaya noong araw na makauwi ako sa Pilipinas, siya agad ang gusto kong makita. Akala ko simpleng dinner lang kami, tahimik na kwentuhan, bawi sa mga panahong hindi kami magkasama. Pero iba ang plano niya. "Babe, celebrate naman tayo," sabi niya habang nakangiti. Miss na kita, mag-KTV tayo sa Manila, treat ko." Hindi naman ako mahilig sa KTV. Sa totoo lang, hindi ako komportable sa mga ganoong lugar. Pero dahil matagal kaming hindi nagkita, pumayag na rin ako. Gusto ko rin naman maging masayang unang gabi namin ulit na magkasama. Pagdating namin sa KTV bar sa Manila, doon ko nalaman na hindi lang pala kaming dalawa. Kasama niya rin ang 2 kaibigan niyang babae. Medyo nagulat ako. Pero inisip ko na lang na baka gusto niya lang talagang gawing masaya ang gabi. Maingay ang lugar, may kumakanta sa kabilang rooms, may halakhakan sa hallway. Pagpasok namin sa private room, agad nag-order ang mga kaibigan niya ng beer at pulutan. Habang kumakanta sila ng mga throwback songs, ako naman tahimik lang sa gilid ng sofa. Pinapanood ko lang sila. Masaya sila. Pero ako, mas gusto ko lang sana makausap si Barbara ng kami lang. Makalipas ang ilang minuto may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang hostess. Maganda siya, maputi, mahaba ang buhok, at halatang sanay makipag-usap sa mga customers. Lumapit siya sa mesa namin. "Good evening po, may kailangan po ba kayo?" Tanong niya. Umiling lang ako. Okay na ako. Akala ko tapos na doon. Pero maya-maya bumalik ulit siya. Lumapit siya sa akin. "Sir, gusto niyo po ba ng drink?" Sabi niya habang nakangiti. "Okay na ako," sagot ko ulit. Napansin ko rin na mula sa kabilang sofa, nakatingin si Barbara sa amin. Hindi ko masyadong pinansin. Akala ko nag-o-observe lang siya. Pero hindi doon natapos. Makalipas ang ilang kanta, bumalik ulit ang hostess. "Sir, baka gusto niyo po sumabay sa kanta?" Tanong niya. Ngumiti lang ako. Pas muna. Doon ko na napansin na parang may kakaiba. Kasi hindi naman ako nag-o-order ng hostess service at hindi rin ako nagbibigay ng kahit anong signal na gusto ko ng kausap. Pero bakit paulit-ulit siyang lumalapit sa akin? At lalo akong nagtaka nang sa pangatlong beses na paglapit niya, umupo pa siya sa tabi ko. Medyo napalayo ako ng konti. "Sir, parang ang tahimik niyo," sabi niya. "Hindi ba kayo nag-e-enjoy?" Bago pa ako makasagot, napansin ko ulit si Barbara. Nakatingin siya sa amin. Hindi lang basta tingin. Parang may hinihintay. Parang may inaabangan na mangyari. At doon ko na naramdaman. May mali. Lumapit ng kaunti ang hostess sa akin at mahina siyang nagsalita. "Kuya, pasensya na ha." Napakunot ang noo ko. "Bakit?"
Tumingin muna siya sa paligid, parang sinisigurong walang ibang makakarinig. Pagkatapos ay mahina siya nagsalita. Pinabayaran po ako ng girlfriend niyo. Parang biglang tumahimik ang paligid. Ha? Pinabayaran niya po ako para lumapit sa inyo, para tignan kung papatol kayo. Hindi ako agad nakapagsalita, hindi dahil sa nagulat ako, kundi dahil biglang nag-connect lahat ng nangyayari. Yung paulit-ulit niyang paglapit, yung tingin ni Barbara mula sa kabilang sofa, yung pakiramdam na parang may naghihintay ng eksena. Loyalty test. Sa KTV pa talaga. Huminga ako ng malalim. Magkano binayad niya sa'yo? Tanong ko. 2,000 po. Sagot niya. Pasensya na talaga kuya, trabaho lang. Tahimik lang akong tumango, pero bago siya tumayo, tinitigan ko siya ng mabuti at doon ko siya nakilala. Sandali, sabi ko. Ang pangalan mo ba Liza? Nanlaki ang mata niya. Kuya, kilala niyo ko? Napangiti ako ng bahagya. Kapatid ka ni Mark, di ba? Bigla siyang napahawak sa bibig niya sa gulat. Si Mark ay dating kabarkada ko sa probinsya at ilang beses ko nang nakita ang kapatid niyang si Liza noon. Hindi nga lang kami close, pero kilala ko siya. Grabe kuya, kayo pala yan, sabi niya. Doon siya mas lalong kinabahan. Hindi ko alam, sorry talaga. Umiling lang ako. Okay lang, trabaho mo yan. Pagbalik niya sa kabilang side ng room, napansin kong lumapit agad si Barbara sa kanya. Parang may tinatanong. Siguro, inaasahan niyang may magandang balita siyang maririnig. Siguro, iniisip niyang may nahuli na siya. Pero ang hindi niya alam ko na ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Barbara sa tabi ko. Babe, okay ka lang? Tanong niya. Okay lang, sagot ko. Ngumiti siya. Ang tahimik mo kasi. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Barbara, may tanong ako. Ano yun? Magkano binayad mo sa hostess? Parang may pumitik na switch sa mukha niya. Ha? Anong 2,000 ba? Biglang namutla ang mukha niya. Natahimik ang buong mesa. Yung dalawang kaibigan niya napatingin din sa amin. Daryl, hindi ganun yun. Ganun yun, sagot ko. Sinabi na niya sa akin. Napabuntong hininga siya. Babe, kasi gusto ko lang malaman kung loyal ka. Napangiti ako, hindi dahil masaya ako, kundi dahil parang ang absurd ng dahilan niya. 8 months akong nasa barko. Sabi ko, halos araw-araw kitang tinatawagan kahit mahina ang signal. Hindi siya makatingin sa akin. Hindi pa ba sapat yun? Daryl, test lang naman yun. Doon ako napailing. Barbara, hindi ako contest sa game show. Tahimik lang siya. Kaya tumayo ako. Uwi na ako. Wait, babe. Wag na. Tumingin ako sa kanya bago ako tuluyang umalis. Kung kailangan mo pang bayaran ng ibang babae para subukan kung anong klaseng lalaki ako, ibig sabihin, hindi mo talaga ako kilala. Hindi na ako naghintay ng sagot. Lumabas na ako ng KTV habang naririnig ko pa ang mahinang tawag niya sa likod ko. Habang naglalakad ako papunta sa parking, doon ko na-realize ang isang bagay. Hindi ako galit. Mas lamang yung lungkot. Kasi minsan, kahit gaano ka katapat sa isang tao, kung wala talaga siyang tiwala sa'yo, lagi siyang maghahanap ng paraan para patunayan na mali ka. At doon ko rin naintindihan na ang relasyon, hindi nasusukat sa test, nasusukat yun sa tiwala. At kapag wala na yun, kahit anong patunay mo, kulang pa rin. Ang taong mahal ka, hindi ka susubukan. Ang taong may tiwala sa'yo, hindi ka kailangang hulihin.